Makasaysayang araw po, it's showtime! Madalas na madalas, ang mga taga-Kabatagan ay may masamang kaisipan ukol sa mga katutubong nasa kabundukan. Ito ay dahil nung panahon ng mga mananakop na Espanyol, ang mga grupong ito ang hindi nila nasakop kahit anong pilit, kaya siniraan nila ang mga ito bilang mga hindi sibilisadong tao. Kaya nga, kapag walang alam, tinatawag na taga-bundok. Subalit, sa mga kapatid nating ito na tinatawag na peoples, makikita ang talentong matagal ng tangan ng mga tao sa Pilipinas. Ang mga Ifugao halimbawa sa mga kabundukan ng Mountain Province ay kilala sa kanilang galing sa paglililok. Kamakailan nang bumisita ako sa Baguio Mountain Province Museum sa lungsod ng Baguio, nakita ko ang isang maliit na kiosk ng mga magagandang rebultong kahoy at nakilala ko si Ginoong Ernesto Dulang. Si Ernesto ay mula sa mga Ifugao na bata pa lamang ay nakahiligan ng maglilok. Wala siyang formal na training sa paglilok, subalit kung titignan ng kanyang mga gawa ay nakamamangha ang inam ng mga forma ng mga ito. Madalas din siyang kinukuha upang gumawa ng mga busto at mga portrait ng mga tao. Isa sa pinakakilalang gawa niya ay ang Igorot Totem Pole at ang Succession Totem Pole sa Camp John Hay, kung saan makikita ang ilang mga kilalang personalidad sa kasaysayan ng Pilipinas at ng kampo, kabilang na sina Admiral George Dewey, General Emilio Aguinaldo, Sekretaryo John Milton, Gobernador General William Cameron Forbes, Pangulong Theodore Roosevelt, Teniente Colonel Lyman W. Cannon, Mayor A.J. Halsima at General Douglas MacArthur. Ang iba pang ginawa niya sa Camp John Hay ay ang busto ni Pangulong Theodore Roosevelt at ang mural na nagpapakita ng isa sa mga pinakamakasaysayang pangyayari doon, ang pagpirma ni General Tomoyuki Yamashita ng kanyang pagsuko na siyang naging hudyat ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Pilipinas. Ilan pa sa kanyang mga nililok, ang isang busto ni General Douglas MacArthur, isang kabayo, isang aviator, isang mga habing Ifugao, ang nangangaso, isang nanay na katutubo, isang bersyon ng oblation, maeksena mula sa Biblia tulad ng pagkuha ni Moises sa 10 utos, ang sermon sa bundok, at ang huling hapunan, at iba't ibang mga larawan mula sa mitolohiya at iba't ibang pananampalataya sa mundo. Gumawa rin siya ng isang maliit na equestrian statue ni Pangulong Fidel V. Ramos, isang portrait ni Macapagal Arroyo, at isa pa nakasama naman ng kanyang pangalawang pangulo na si Noli Cabayan de Castro. Isa sa kanyang mga nakatutuwang proyekto ay isang chess set na imbis na mga kanluraning karakter ang pinaglalaroan, ay ginawa niyang mga tauhan sa ating katutubong pamayanan. Imbis na king and queen, naging ang dato at ang kanyang asawa, at ang bishop naman ay naging Mumbaki. Tumanggap siya ng 6 ng Dangal Award mula sa Pangulong Gloria Macapagal Arroyo noong Pebrero 2010 sa Palasyo ng Malacanang. Si Mang Ernesto ngayon ay nag-aalay din ng oras para magturo ng sining sa mga estudyante ng Universidad ng Pilipinas Baguio. Tulad ng isang bayani, nag-aalay ng kanyang talento upang maitanghal ang kanyang bayan. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Showtime.